Magandang araw sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin saglit, ito pong mga vice president natin. Okay. Kasi napansin ko lamang po rito ha, ito mga VP na meron pong malasakit sa West Philippine Sea. Okay. Abay maaga hong dinurog ang kanilang pagkatao. 'Di ba? At hindi po sila nagsipanalo maliban na lamang po dito kay dalawa, 'di ba, Noli hindi pala naging presidente si Noli, si Erap, sorry, 'di ba? Maliban na lang kay Erap na mula noong 1987 Constitution, 'di ba? Siya po, tahimik siya pagdating po diyan sa usapin ng West Philippine Sea, si Erap. Hindi ko narinig na nagngaw-ngaw diyan si Erap tungkol po sa West Philippine Sea. Maski na nalaman, panahon nila yon ni Ramos noong 1994 hanggang 1995 nang tuluyan ng kunin ng China ang Mischief Reef or yung Panganiban Reef sa Spratlys. At doon po nanggagaling itong mga nambuburaot sa ating resupply mission. At saka dyan sa bandang Scarborough Shoal. Diyan po nanggagaling yung mga barko na yan, nanggugulo sa atin, sa mga mangingisda natin araw-araw. Now, naging presidente po si Erap kasi hindi po nakita ng China na magiging kalaban siya nila. Isa pa, si Erap po ay may magandang relasyon sa Chinese Embassy. Siguro fans niya yung mga yung mga naroroon sa Chinese Embassy. Kaya lang gaya nga po ng sinasabi ko palagi, kapag ikaw na ay presidente na, kailangan pareho ka na ng filosofiya nito ni Manuel L. Quezon. That my loyalty to my party ends while my loyalty to my country begins. At nung naging presidente na nga po si Erap, hindi ba um, siya yung may kagagawan kung bakit po nagkaroon tayo bilang ganti at bilang paghahanda rin dyan. Kasi he foresaw the Chinese plan na gusto nilang makontrol ang recto bank or yung reed banks na meron po base sa mga surveys, meron po itong mga malalaking mga ano raw talaga deposits ng natural gas, langis, and yung precious stones talaga na pang deep sea mining. 'Di ba? So, si Erap ang nagsadsad ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na hindi man lang pala alam ni dating Pangulong Duterte na mayroong Ayungin Shoal. Siguro baka ang alam niya po ay Renai Jiao. 'Di ba? So alam niya lang yung Scarborough Shoal. Whatever. Now, napatalsik si Erap kasi naging kalaban siya ng interes ng China. Sari-sari ang paninirang ibinato sa kanya. Katulad ng nangyayari ngayon kay PBBM. Now, going back to this too. Ito po si Binay, hindi ba? Sabi nga ni Binay rito ha, sovereignty is non-negotiable. We will insist on our right, but I want to improve bilateral relations with China, especially on trade and commerce. Okay, so sa kanya, makikipagnegosyohan tayo sa China, pero ipaghigiitan ko sa China ang ating karapatan. Nako. So nakita ng China, "Putrakis na negro to kakulay ni JDB to Sasakit ulo namin dito." Okay, pinadurog ang pagkatao. Then Leni Robredo, 'di ba? Sino dumurog ng pagkatao ni Leni Robredo? 'Di ba? Hindi ba't si PRRD ang dumurog sa kanya? Ano sabi niya rito noon? "Kapag tumakbo kang presidente, yayaw-yawang kita. Siguraduhin ko yan, sirain kita." He did. And that's what happened to Leni Robredo. Okay, sabi rito, I understand why our new administration, referring to Duterte, I understand why our new administration is more friendly to China, but I think there should be a clear line as far as protecting our territory and sovereignty. Naks, yun naman pala. So sa isip siguro ng China, tangina, kalaban din namin ito 'Di ba? Lahat na lang ng mga vice president, magiging pasakit sa amin. Now, nahuli lang siguro yata ako ng observation
Siguro si VP Sara naobserbahan niya 'yun na hindi nagiging presidente ang nagpaparamdam ng pag-aalala sa kanyang bayan, nagpaparamdam ng pag-aalala sa West Philippine Sea. Hindi ako iimik, no comment. Iasa ko na lang 'yan sa kuya ko, parang iasa na lang kay Yusek, hindi ho ba? Siya ng bahala na sumagot. Sabi kasi hindi raw trabaho ng Vice President 'yan to assert our sovereignty or our sovereign rights. Okay, ito nga po yung maganda dun, eh. Hindi mo na nga trabaho kasi walang mandatong nakasulat sa Constitution para sa Vice President in relation to foreign policy. Pero bilang isang Pilipino, bilang isang Pilipina, bilang isang, halal ng bayan, obligasyon mo, 'di ba? Conscience dictates. Sabi nga, prudence dictates. Obligasyon mo ito. Mainam na magkusa po na magparamdam kaysa sa napilitan lang dahil, pasensya na kayo ha, chinchan su she, sa Tagalog ganito, "Pasensya na kayo, nakasulat kasi sa constitution kailangan kong ipagtanggol, eh, pero I don't mean it." 'Di ba? Oo. Ay naku, mm. Kaya yata palaging ano 'to, tahimik lang si VP Sara. Kasi mas lalong malala kapag nagsalita ito ng, pabor sa China. Eh, di parang ano 'to, tumanggi sa grasya, 'di ba? Ay naku, pero yun po yung napansin ko lang talaga ha, na yung mga vice president na very vocal in regard to the West Philippine Sea, hindi po nananalo. Napakaaga pa, right after they speak out right after they speak up about the West Philippine Sea, yung karapatan natin, igiit natin, ayun na, nasisira, dinudurog na po sila. Kung ano-ano na ang mga kaso. Like itong kay ano, kay Jejomar Binay. 'Di ba? Nung kandidato ito, katakot-takot ang mga bintang na ibinato sa kanya. Oh, nasaan na yung mga farm? 'Di ba? After matalo, wala na. Oh, tahimik na lahat. Kasi ang purpose lang talaga, sirain lang si Jejomar Binay. Kasi everybody was expecting na next president is Jejomar Binay. Oh, kaso, merong malaking gumagastos pala ng pagsira sa mga vice president na may malasakit sa atin pong West Philippine Sea. 'Di ba? So, kaya siguro again, tahimik si VP Sara. Grabe yun, nakakatakot yan, no? Nakatahimikan. No? Update, wala pa rin po. No comments pa rin. Hmm. Pagdating po sa usapin ng West Philippine Sea. Ay naku, oh my God. Kayo po, ano pong obserbasyon ninyo sa ating mga vice president? Alright, so i-comment nyo na lang.